Good morning, church! Good morning! Hallelujah! Sigaw naman tayo, hallelujah! Praise the Lord. Huwag niyo nang gayahin lahat ng sasabihin ko. Baka naman gayahin niyo. Isang mapagpalang umaga, church! Good morning! At syempre, good morning din sa lahat ng mga nanonood online sa atin. Kaya naman, church, gusto kong simulan ang araw na ito nang may pagpapasalamat sa ating Panginoon. Diba? Dun sa kantang Goodness of God, tsaka God, You're So Good. Naintindihan niyo yung meaning ng kantang yon? Diba? God, You're so good. Hindi ko natatapusin. Diba? Baka umabot tayo ng kinabukasan. Talagang mabuti ang Panginoon sa ating mga buhay, hindi po ba? Kasi alam niyo kung paano ko nasasabing mabuti ang Panginoon? Kasi kagabi rin, malagnat-lagnat yung pakiramdam ko. Sabi ko nga kay Ate Roxanne, malagnat-lagnat kami. Pati si Ate Apple. Ang daming may sakit kahapon, lalo na kagabi. Tapos kagabi, sabi ko, Lord, ang lalambot yung katawan ko, nanlalata talaga ako. Kasi naka-fasting din kami ng ganong, simula 5 hanggang 12 mamaya, naka-fasting kami. So sabi ko, Lord, nanlalambot ako, kakain ba ako o hindi? Tapos pinaprompt na ako ng flesh ko na kumain na ako. Kasi nanlalambot na talaga ako. Pero sabi ko, okay, hindi ako kakain. Mag-worship lang ako. Kasi talagang lalabanan ko yung Kasi syempre magtuturo ako ngayon. Baka kapag hindi ako sumunod sa Lord, baka anong mangyari sa ituturo ko, di ba? Di tatamaan din ako sa tuturo ko ngayon sa inyo. Sheesh! Di ba? Kaya naman kagabi, nag-worship ako. Tapos after mag-worship, alam nyo ba, instant talaga, wala na yung sakit ng ulo ko, wala na yung panlalambot ko. Hanggang umabot ako ng 2:30 a.m. Ayoko nang matulog. Nagising ako, 4:00, nag-devotion ako, nag-pray na ako. Talagang mabuti ang Panginoon, hindi po ba? Amen. Kaya naman talaga mga kapatid, lagi nating aalalahanin ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Lagi na kapag kinakanta talaga yung God, You're So Good na yon, talagang God, You're so good. Talagang ramdam na ramdam ko. Ewan ko sa inyo basta ako ramdam na ramdam ko. Di ba? Wala na akong pakialam sa inyo. God! Talagang ganun na. Talagang mag-worship ka na. Kasi alam mong sa lahat ng araw, sa lahat ng minuto, segundo, oras ng buhay mo, mabuti ang Panginoon. Amen. Kaya sa kabutihan ng Panginoon, alam nyo ba, church, may tanong ako sa inyo. Gusto nyo ng tanong? Mato. De, joke lang. Etong tanong na to, tinanong ko rin sa sarili ko at sa tingin ko, natanong na natin to maraming beses na. Ito yung tanong. Who are you? MM, please. Sabay-sabay natin basahin. Who are you when no one is watching you? Yes, praise God. Wala dito yung binabasa natin ngayon. Nandito ngayon sa gilid. Pero ang tanong, who are you when no one is watching you? Bulaga. Sino nga ba tayo kapag walang nakakakita sa atin? Who are we really when we are outside the church? Sino talaga kayo? Sino talaga tayo kapag nasa labas na tayo ng church, kapag wala na tayo sa church? Alam niyo kung bakit ko natanong sa sarili ko yan? Mamaya, malalaman niyo. Gusto niyo bang malaman? Di syempre, wag muna kayong matutulog. Okay? Kailangan makinig tayo. Kasi ang title ng teaching ko ngayon ay Kamehame Wave. Behind the Scene. Ayun, nakita niyo yung rehas? Behind the scenes. Scenes behind the scenes. So before we start, we love to pray, right? Let us pray. Let's bow our heads. Hallelujah, Father. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, na pinagtipon-tipon mo kaming muli, Panginoon, na binigyan mo kami ng pagkakataon na magpuri, na magpasalamat sa iyo ngayong araw, O Lord God. Lord, dalangin ko, Panginoon, na sa aking ibabahagi ngayon, Panginoon, let this preaching be an eye-opener, O Lord God, sa bawat isa sa amin, Panginoon, lalong-lalo na sa mga taong nakikinig ngayon, even sa online, Panginoon. Lord, use me as your empty vessel, O Lord God, na maging daluyan ako ng iyong pagpapala, na maging daluyan
daluyan ako ng iyong salita, Panginoon, at dalangin ko, you will use me with clarity, with humility. And Lord, alam ko, Panginoon, that I'm already victorious sa gagawin ko, Panginoon, because Lord God, alam ko na nasa sayo ako, Panginoon, at ikaw ay nasa sa akin din, Lord God. Lord, ngayon po, ikaw na ang bahala sa amin. Gamitin mo po ang aking labi upang magbigay ng katotohanan sa aking mga kapatid, Panginoon. And everything that we do, Lord God, above anything else, we just want to glorify you. We honor you. We bless you. In Jesus' name, and everybody will say, Amen. Siyempre, eto na, usapang kasalanan na naman tayo. Bakit ko nga ba ngayon ituturo etong usapang kasalanan? You know why? Because the October is fast approaching. Anong meron sa October? Anniversary ng Hope Bataan, 6th year anniversary, which is ang title ng anniversary natin ngayon ay God of Revival. Amen? Sa tingin nyo, paano marerevive ang isang tao if tayo nakakulong pa tayo sa kasalanan? Alam nyo ba, tuwang-tuwa ako. Talagang na-amaze ako kay Lord. Alam nyo ba kung bakit? Sabihin nyo bakit? Kasi alam nyo ba, si Ate Jobel, nag-preach siya kahapon sa youth service. Sino nanood ng youth service dito? O, sinong nandito ng youth service? Kahapon, ang teaching din ni Ate Jobel is about sin. Alam nyo ba, next week, October 1, next week, simula na ng October. Gulo, di ba? Di ba? Next week, simula na ng God of Revival. It's a month-long celebration. And naniniwala ako, kaya ibinigay ng Panginoon ang message na to, is before revival, kailangan muna nating makaalis sa kasalanan. Because revival starts with holiness. Revival needs to start within us. Kailangan magsimula sa atin ang revival. Pero church, alam niyo yung napapansin ko, kapag usapang kasalanan na, lagi tayong parang hindi tayo interesado. Parang lagi tayong feeling condemned kapag kasalanan na yung usapan. Pero kapag usapang makamundo, ay, balo mo, ikandi yan, bam, 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 bam. At ang interesado natin kapag yung usapang makamundo, pero kapag usapang kasalanan na, nakatahimik ka na. Halimbawa, sa isang grupo, usapang kasalanan, uy, ikaw makasalanan ka na, hindi ka makapagsalita. Kasi alam mo, makasalanan ka. Di ba? Oftentimes, when we talk about sin, we are feeling condemned about it. And sometimes, we are not even interested in listening because we think that we might get hurt. Feeling natin masasaktan tayo, which is masakit naman talaga. Masakit ang totoo. Amen. Masakit kapag tatatama tayo. Pero ang sakit na yon, pag humupa na yun, pag nagawa na natin yung bagay na tama, masarap sa pakiramdam. Kaya naman today, I want to share this, hindi para iparamdam na hindi tayo karapat-dapat. Pero gusto ko itong ibahagi sa inyo dahil gusto ko po lahat tayo maging aware sa kasalanan na nagawa natin, magagawa natin sa mga susunod na araw. Gusto niyo po ba maging aware sa mga kasalanan nyo? Alam niyo ba, pwedeng ngayon nagkakasala kayo? Ayan na naman si Lloyd. Ituturo niya naman yung kasalanan. Hindi pa naman tapos yung kasalanan na yan. Ginagawa ko na nga yung best ko para hindi ako magkasala. Ba't gano'n pa rin ituturo niya? Pues ito ang katotohanan. Makasalanan tayo. Magtaas ng kamay ang walang kasalanan, may 1,000. Sheesh! Di ba? So ngayon, ano muna ang ibig sabihin ng sin? Sin. Sabay-sabay nating basahin. O, di ba? Hindi pa nagsabay-sabay. Sin, an offense against religious or moral law based on Merriam-Webster Dictionary. Alam nyo ba, alam na natin ang ibig sabihin ng kasalanan. Ito yung mali, ito yung labag sa kalooban ng Diyos, pero patuloy nating ginagawa. At alam natin na kapag tayo'y nagkakasala, may karampatang parusa. Baka may magsabi dyan, gantimpala. Mali yun dahil sabi nga 'di ba sa Romans 6:23a, for the wages of sin is death. Death na pangalawang kamatayan, yung kaluluwa natin, saan ba mapupunta, sa impyerno o sa langit. Kaya ako ngayon gusto i-share to sa inyo kasi gusto ko diretso tayong pabulusok sa langit. Hindi yung nakakilala na tayo kay Jesus Christ, tapos nahandaan pa tayong bumababa. Imbes na pataas tayo, nag-escalator ka pababa. Okay? Amen? So sin and offense. Sino dito mga na-o-offend? Uy, magtaas kayong kamay, lahat tayo na-o-offend. Diba? Kahit ako na-o-offend ako, ganon din ang Diyos.
Kapag tayo, nakagawa tayo ng kasalanan, na-offend ang Diyos. It is an offense against religious or moral law. Kapag tayo nagkakasala, nasasaktan din ng Diyos. Kapag tayo nga sinasaktan tayo, nasasaktan tayo, yun yung Diyos ba? Sa tingin nyo, hindi. Because God, alam nyo ba ang God emotionally invested sa atin ang Panginoon? Alam niyo yung ibig sabihin ko sa emotionally invested? Yung Panginoon, to the point na ibinigay niya pa si Jesus Christ para sa atin, para iligtas lamang tayo. Ibig sabihin, kung tayo nakakaramdam din ng Diyos. Amen? Alam natin, yung kasalanan, hindi yan galing sa Diyos. Pero galing yan sa sarili nating desisyon. Dahil meron tayong tinatawag na free will. May kalayaan tayo. Sa labahin, mga nanay, o sa mga kahit sinong naglalaba, ang puti at ang decolor, pinagsasama nyo ba pag naglalaba kayo? Yung picture, pakita nga natin yung picture. Naglagay pa akong picture dyan, no? Ayan, no? Sayang naman kung di natin papakita. Yung puti, pag sinama nyo sa decolor, anong pwedeng mangyari? Makukupasan. Pag niglagyan nyo pang Sondrox yan, anong mangyayari? Mamumuti, mawawala yung kulay ng mga decolor. Ganon din sa ating pananampalataya. Hindi pwedeng magsama ang dilim at ang kaliwanagan. Hindi pwedeng magsama ang kamatis na bulok sa bagong kamatis. Kasi mabubulok yun. Diba? Hindi rin pwedeng magsama lalo yung damit. Kasi baka pagpasok mo pagkalabas mo sa washing machine, wow, rainbow na yung color. Diba? Kaya sabi nga, sa pananampalataya natin, lagi nating tatandaan, evil and good, hindi pwedeng magsama. Ganon din ang holiness at ang sin. Hindi pwedeng magsama. Kaya nga ang unang tanong ko sa inyo, who are you when no one is watching you? Sino ka kapag walang nanonood sa'yo? Diba? Mapapatanong ka talaga kasi sa loob ng church, ayaw mo nga magmura sa loob ng church, pero kapag lumabas ka ng church, diba? Totoo hindi? Magpakatotoo po tayong lahat ngayon. Totoo yon. Diba kahit na minsan nga, nanggigil ka lang sana, ika kasi. Yung gigil na yung mukha mo, pwede ka ng picturean tapos i-post ka na sa Facebook. Diba? So, ang kabanalan at ang kasalanan, hindi pwedeng magsama. Kanino ang kabanalan? Kanino ang kasalanan? Kay Satan na napupunta sa atin kasi pinipili nating magkasala. Amen? Sabi nga dito, malaya tayong gawin yung gusto natin actually. Sabi nga doon sa kanta, malayang sumigaw. Woo! Malayang sumayaw. Malayang lumundag. Malaya tayo. Pero ang kalayaan na to, anong sabi sa Galatia chapter 5 verse 13? Sabay-sabay nating basahin. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging basahin natin yung naka-underline. Pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. It doesn't mean na malaya tayong gawin ang gusto natin, ay malaya na rin tayong gumawa ng kasalanan. Amen? Hindi dahil sinabing malaya tayong gawin kung ano yung gusto nating gawin, dahil malaya tayong gawin kung ano yung mga desire natin, it doesn't mean na gagawin natin yun. Dahil ang kalayaan ay hindi binigay sa atin para magkasala. Hindi binigay para pagbigyan ng pagnanasa ng ating laman. Pero ibinigay ito ng Diyos upang gumawa tayo ng mabuti, magmahalan at magtulungan. Actually, itong teaching na to, I want to be serious about it. Pero alam ko, mabigat talaga itong teaching na to. It's all about sin. Diba? Mabigat to. Aminin man natin sa hindi. Pero sa katotohanan, when we overcome sin, malaki ang gantimpalang naghihintay para sa atin. We are free, but don't start an opening for the enemy. Malaya tayo, pero huwag kayong gagawa ng mga dahilan para mapasok kayo ng kalaban. Dahil ang kalaban, kapag nakapasok yan sa inyo, parang isang maliit na bangka, may isang butas, lumalaki, dahan-dahang lumulubog. Napapansin nyo ba yon kapag nagkakasala kayo? Parang feeling nyo, hindi kayo karapat dapat sa pag-ibig ng Diyos. Feeling nyo gusto nyong lumayo sa Diyos kasi napaka-holy ng Lord. Ako nararamdaman ko yon kapag nagkakasala ako. And that's a good thing. Kasi hindi mo na kino-compromise yung salita ng Diyos dahil alam mong kapag nagkasala ka, you need to repent. Hindi kapag nagkasala ka, ito tolerate mo lang paulit-ulit. Kasi the more na pinapaulit-ulit mo ang kasalanan, the more na lumalaki
ang sugat. The more na lumalaki ang kasalanan, the more na mas nagiging matimbang ang kasalanan. Yung teaching ni Ate Jobel, yung title, You're not free to sin, but free not to sin. Sa Tagalog, hindi malaya para magkasala. Hindi tayo malaya. Hindi tayo pinalaya ng Diyos para magkasala. Pero malaya tayo para hindi na magkasala. Malaya tayo ngayon. Dati makasalanan tayo. Sino makasalanan dito? Taas dalawang kamay. Kung kaya nga lang natin itaas yung sarili natin, gawin natin, di ba? Makasalanan tayong lahat. Pero hindi tayo pinalaya ng Diyos para magkasala ka ulit. Yung parang gumawa ka pumatay ka ng tao, pinasok ka sa bilangguan, tapos paglabas mo, pumatay ka na naman. Hindi ganun. Siyempre, kailangan may pagbabago. Kapag tinanggap mo ang Diyos, kailangan, there's something new. Because you are no longer the old creation of the Lord. Binago ka na niya. Inalis niya na yung luma mong pagkatao. Ilagay niyo yan sa mga puso niyo. Binago na kayo ng Diyos. Pero bakit nga ba tayo patuloy na nagkakasala kahit na nakilala na natin ang Diyos at alam na natin yung tama at mali? Bakit? Nasa-satisfy yung flesh natin? Nate-tempt tayo? Kilala niyo na ang Diyos. Amen. Kilala na po natin ang Diyos. Sa labas, kilala niyo po yung Diyos? Ayun, kahit nasa labas po sila, kilala po nila ang Diyos, ha? Baka sabihin nyo kayo lang nandito sa loob yung kilala natin ang Diyos. Alam natin ang katangian ng Diyos. Alam natin ang gusto at hindi ng Diyos. Gusto ba ng Diyos ng kasalanan? No. Anong gusto ng Diyos? Kabanalan. Because our God is holy. Amen? Sabi nga dito, sa Mateo chapter 26 verse 41b, sabay-sabay nating basahin. The spirit is willing, but the body is weak. Hindi lang sinabing weak dito yung dahil hindi ka nag-exercise, dahil hindi ka kumakain ng masustansyang pagkain. Our body is weak because sinusunod natin yung pagnanasa nito. Ano yung pagnanasa nito? Pagkain. Ano pa? Sinful nature, sexual immorality. Ano pa? Overeating, lust, alcohol, drug abuse, gossiping, premarital sex, watching porn, and masturbation. O yun, nagsitahimik lahat. Sheesh! The spirit is willing, but the body is weak. Ang banal na Espiritu, lagi namang willing yan na tulungan ka eh. Minsan nga, bumubulong na yan sa'yo bago ka gumawa ng kasalanan, pero anong pinipili natin? Magkasala ka. Yung malaking boses yung pinipili. Magkasala ka. Pinipili natin na magkasala kesa piliin natin yung tinig ng banal na Espiritu na siyang tutulong sa atin para ma-overcome natin yung kasalanan. Amen? So ngayon, may tatlong dahilan na inireveal sa akin ng Lord kung bakit tayo patuloy na nagkakasala. Ito yon, Kamehame Wave. Ay, yun, 3 reasons. Wait lang. 3 reasons why we continue to sin. Una, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. We are tempted to do sin. Number 2. Lack of devotion. Number 3. Disobeying God. Ayan, amen. Huwag kang mag-alala, Kuya Bin, lalagay na natin yung sa susunod, yung malaki dito. Para nahirapan yung leeg mo eh. Di ba? Ngayon, 3 reasons why we continue to sin. First one, we are tempted to do sin. Sino dito natutuksong gumawa ng kasalanan araw-araw? Taas ng kamay. O yung mga hindi nagtaas ng kamay, ano pong balak nyo sa buhay nyo? Makikipaglokohan na lang po ba kayo sa mga sarili nyo at sa amin? Ngayon, sino po dito ang natutokso araw-araw? Taas ng kamay. Lahat tayo natutokso. Sinabing huwag kang kakain ng baboy, makolesterol yan, kumain ka pa rin. Sinabing huwag ka nang magagalit, nagagalit ka pa rin. Yung BP mo sumisipa, 1,000/10. O, diba? O, lahat tayo naniniwala ko, natutokso tayo. Mamaya, bibigyan ko pa kayo ng example kung paano tayo natutokso. Pangalawa, lack of devotion.
Hindi yung padlock na nilak, ha? Ibig sabihin, nagkukulang. Nakukulangan tayo sa devotion. Ano ba yung devotion? Ito yung oras na ibinibigay natin sa Panginoon when we are reading the Bible, when we are praying, when we are worshiping. Alam niyo kung bakit kayo nagkakasala? Malayo yung loob niyo sa Diyos. Kapag nasa school, mga kabataan, aminin niyo sa hindi. Kapag hindi kayo nagbasa ng Bible sa isang araw, tapos hindi niyo sinimulan yung niyo sa isang araw, yung araw niyo sa devotion, ano nangyayari sa inyo? Mainit ulo niyo. Minsan wala pa kayong masagot sa exam niyo, 'di ba? Pangatlo, disobeying God. Ito ang naging pinakaunang root ng kasalanan ni Eva at Adan, disobeying God. Ano sa Tagalog ang disobeying? Hindi pagsunod, pagsuway. Kaya tayo nagkakasala kasi sumusuway tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Bakit sa tingin nyo ba, pag sinusunod nyo po ang salita ng Diyos, magkakasala pa kayo? Hindi. Kasi ang lahat ng kalooban ng Diyos, mabuti, maganda para sa atin, hindi masama para sa atin. Hindi naman sasabihin ng Biblia na tumalon ka sa building. Diba? Pero si Jesus Christ, tinukso din siya ni Satanas. Sabi niya, sige nga, tumalon ka nga dito. Tapos, syempre, sasaluhin ka ng mga anghel mo. Kung ikaw talaga ang Diyos. Ibig sabihin, kung si Jesus mismo na natutukso, sino pa tayo? Amen? Kaya nga sabi dito, kaya nga po ang title ng teaching ko is Behind the Scenes because ito yung ni-reveal sa akin ng Lord. Na actually, yung mga kasalanan natin hindi nagaganap sa loob ng church. Naniniwala kayo doon? God revealed to me that most of our sins are done behind the scenes. Behind the scenes. Sa labas ng sambahan. Sa likod ng mga kapatiran natin. Sa likod ng lahat ng ginagawa natin. Sa loob ng kwarto. Sa paaralan. Sa trabaho. Sa mga liblib na lugar. Doon nagkakasala ang mga tao. Hindi naman dito sa loob ng church nagkakasala ang tao. Dito tayo ginagamot ng Diyos. Di ba? Minsan nga, takot na takot tayo. Napamura ka dito sa loob ng church. Ay, sorry Lord. Pero kapag nasa labas ka na, diba? Gustong-gusto mo nang Pero minsan natutuloy mo yung ganong ugali eh. Nagagawa mo magkasala kasi wala namang nakakakita sa'yo eh. Okay lang yan. Wala namang nakakapanood sa'yo. Sige na. Google.com ka na. Patay ka dyan. Youth. Ito na mga example ko. Pornography. Look into my eyes. Tell me what you see. Pornography. Laptop. Kuha kang laptop. Kuha ka cellphone. Nood na, Sarap. Satisfy ngayon. Guilt later. Shame later. Satisfy ka ngayon. Pero mamaya, ano na sa tingin mo yung mararamdaman mo? Lalo na when you have the Holy Spirit. Guilt, shame. Nahihiya ka na sa Diyos. Talamak yan sa mga kabataan. Pornography. I was a porn addict before. Ashamed ba ako na ibahagi sa inyo? No. Because I overcame. Ang tanong, na-overcame nyo na ba? Na-overcome nyo na ba? Tingin nga kayo sa mga mata ko, youth. Na-overcome nyo na ba ang panonood nyo ng pornography and masturbation? O ba't pag gantong usapan na nagsisitahimik ang lahat? Because I want to be serious about it. Walang magandang maidudulot ng pornografiya at masturbation sa inyo, sa ating lahat. Sisirain lang nito ang pagkatao natin. Sisirain lang nito yung emotional, mental, spiritual, physical state natin. Yes, you may be satisfied for a while, but later on you will feel guilty. Para kang hinusgahan, para kang binuhusan ng mainit na apoy sa katawan mo kapag ginawa mo yung bagay na to. Totoo? Totoo. Real talk? Real talk. Hindi man kayo nakikita ng ibang tao, nakikita kayo ng Diyos. God is watching from above. And God is a God of justice.
Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, pero ang Diyos ay nagbibigay ng hustisya. Walang sino mang iisa sa atin ang makakaligtas sa justice ng Diyos. Kasi totoo ang Diyos. Tapat siya sa mga salita niya. Lahat tayo, darating ang araw. Pagsapit ng judgment day, lahat tayo huhusgahan ayon sa ating mga gawa. Kaya ang tanong, handa ka na bang mahusgahan? Kung huhusgahan ka ng Diyos ngayon, anong mukha ang hihaharap mo sa Kanya? Meron ba? I don't want to laugh about it because it's sin. Simula nung kinilala na natin ang Panginoon, dapat galit na tayo sa kasalanan. Sabi ko nga ngayon, lately, lagi ako nagagalit kapag may mga something na it's not the will of the Lord. Ang dali kong ma-irritate. Kaya madami nagsasabi sa akin, "Uy, HA, holy anger. Lagi ka na lang galit. Lagi ka lang..." Pero alam mo, natutunan ko, kapag kaharap mo na ang kasalanan, gusto mo makipagsuntukan sa kasalanan, gusto mo nang makipag-away sa kasalanan, hindi ko na gustong kino-compromise yung salita ng Diyos, yung ito-tolerate kita. Sige, magkasala ka lang, okay lang yan. No. Because kapag pinag-usapan na natin ang kasalanan, kailangan natin maging seryoso. Siyempre, hindi makakaligtas ang mga matatanda. Sakit, matanda, di ba? Pero kailangan yung tanggapin. Matanda na kayo. Amen? Sa mga thunderbolts attack. Sige, sa mga thunderbolt attack. Thunderbolts. Hindi po kayo ligtas, lalo na sa mga mag-aasawa. Di ba? Tahimik ulit. We must be aware of adultery, of sexual immorality. Kapag may asawa ka na, huwag ka nang makikumot sa iba. Bakit ko po binabahagi ito? Ay, si Lloyd naman, bakit niya sinasabi ito? May asawa na ba siya? Alam niya na ba yung pakiramdam na may asawa? Di kayo na po may asawa, pero meron akong salita ng Diyos. Ito yung paninindigan ko. Kapag nagkakasala tayo, kapag may asawa na kayo, huwag na kayong hahanap ng iba. Tama, mali? Yung mga nasa labas po, tama, mali, taas kamay. Tama. Kasi malinaw yan sa 10 utos ng Diyos. If I'm not mistaken, ika-6 na utos. Kaya nga pinapanood nyo dati yung ika-6 na utos, si Rome. Si Rome, si Georgia. Diba? Pero truth to be told, walang halong katatawanan. Ang kasalanan ay kasalanan. Maybe natatawa tayo kasi wala naman tayo dun sa sitwasyon na yun. Pero kung isipin nyo, kung nasa sitwasyon kayo ng ganon, matutuwa ba kayo? Tapos sinasabi ko yung gantong bagay? Hindi. You need to be faithful to your husbands and wives. Dahil pinag-isa kayo ng Diyos, kailangan yung panindigan yung pagiging isa nyo. Hindi yung, nilalamig ang aking gabi. Nilalamig yung Pasko ko. Makahanap nga na magpapainit. Mali yun. Amen? Maraming pwedeng mangyari behind the scenes. Nanay, tatay, mga kabataan, ang daming pwedeng mangyari behind the scenes. Mamaya pag-uwi nyo, pwede kayong magkasala agad. 'Di ba? Pero ito po ang sinasabi ko, mga mag-aasawa, lumayo po kayo sa tukso ng kalaban. Huwag po kayong humanap ng makakapag-satisfy lang ng flesh nyo. Panindigan nyo po ang salita ng Diyos because the truth will set you free. Amen? Kasi yung mga sinasabi ko, hindi posible na mangyari to. Napaka-posibleng mangyari. Lalo na kung hindi tayo nakasentro sa Panginoon. Kung hindi nakasentro ang Panginoon sa buhay natin. Kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Kung malayo tayo sa Panginoon. Kung tayo laging nagpapadala sa tukso ng kalaban. Amen? Ito pa. Ito, tatawanan nyo na naman to. Yung mga mahilig makipagkwentuhan, tapos idadaan sa prayer yung usapan. Uy, tara dito. Mag-uusap. Uy, tara, pag-pray natin si ganto. Pero alam mo kasi, mali yung ginawa niya eh. Ganon, ba't siya ikasalang ganon? Uy, alam mo, gumanyan siya, pag-pray naman natin siya.
Pagpe-pray nyo siya, pero pinagkwentuhan nyo yung buhay niya. Gusto nyo palang malaman yung buong kwento niya, ba't hindi kayo nagsulat sa MMK? Ba't hindi kayo nagpakailanman? Ngayon, bukas magpakailanman. Kunwari pa kayo, dadaan nyo, uy, pag-pray natin si ganyan-ganon. Ang lumanay pa ng usapan uy, pag-pray natin si ganyan-ganon kasi alam mo, balita ko, buntis na siya. Alam mo, nakikita ko lang yan dati, bahay, tulog, school lang yan, ba't ngayon buntis na yan? Yun yung mga nakakagulat na mga bagay na gusto mong idaan sa dasal, pero pinagchichismisan nyo naman. Yung mga tumatawa, guilty? Yung mga nakikita kong nagsisitawanan, mga babae sila. Okay? Sa mga lalaki din. Halimbawa, sa group, sa isang circle na magkakaibigan, uy, tol, peace bomb. Nasan na? Wala kang ambag. Kapag walang ambag yung kasama mo, lagi nyo nang pinag-uusapan. Wala ka na namang dalang pagkain. Ba't babae pa rin yung tumatawa? Di ba? Napakaraming mga bagay na nagiging dahilan ng kasalanan natin. At yung mga chismisan na yan, nangyayari ba yan sa loob ng church? Saan yun nangyayari? Minsan nga, sa harap ng tindahan Ayun talaga ang tambayan ng mga chismosa. Ayaw kong banggitin kasi pangalan ng nanay ko yun, pero mga marites. Diba? Ito pa. When you are talking about your leaders, about your pastor, punta na tayo sa mga masasakit na part. Yung lagi natin pinag-uusapan yung leaders natin, yung mga kapwa core teams natin, yung mga kapwa members natin sa loob ng sambahan. Truth to be told, nangyayari itong mga bagay na to. Malungkot mang isipin, pero nangyayari yung mga bagay na ito. Imbis na kino-cover natin yung pastor, yung mga leaders, yung mga core teams, mga members sa loob ng sambahan, ano yung ginagawa natin? Pinagchichismis natin sila. Ligtas ba ako doon? Hindi ako ligtas doon. Nangyari na rin sa akin yon. Pero I'm not ashamed of that because I learned something from that. Natututo tayo sa mga pagkakamali natin. Naniniwala ako. Pero when you hear this, etong naririnig nyo ngayon, try to think of it. Tama nga naman, no? Imbis na tayo yung pumrotekta sa ating mga leaders, sa ating mga pastor, pero bakit tayo pa'y nagpapasiklab ng apoy para maging hidwaan sa loob ng sambahan? Tama, mali? So we need to be aware of that. Kasalanan yon. Feeling nyo minsan masarap pag-usapan, pero tandaan nyo kasalanan yon. Walang makakaligtas kapag kasalanan ng usapan. Juan chapter 15 verse 13 ang sabi, wala nang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang tao na nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Alam niyo yung teaching ni Ate Chow yan last week? BFF, friends. Kung totoong pamilya tayo dito, tayo mismo, iingatan natin ang bawat isa. Kakalingain natin ang bawat isa. Lilingapin natin ang bawat isa. Hindi natin bubura-tatatatatatatatat ng mga masasakit na salita hanggang sa mabaon sila sa lupa. Kasi minsan tayo, baon na sa lupa yung isang tao, nagkasala lang, tapos grabe nating sisihin kung bakit siya nagkasala. Sino bang bumato ang unang walang kasalanan, sabi ng Panginoong Hesus. Kapag may nagkasala sa loob ng sambahan natin, ipagdasal natin, protektahan natin, huwag nating pag-usapan, huwag nating pasamain lalo yung loob. Kasi dapat tayo ang maging lakas ng bawat isa, pero bakit tayo ang nagiging kalungkutan ng bawat isa? Bakit tayo ang nagpapasakit ng loob ng ibang tao? Magmahalan tayo. Ayun ang kalooban ng Diyos. Ang pagmamahal natin sa bawat isa. 'Di ba? 10:23 na, 4 pa lang yung nabubukas kong page sa 10. Sa lahat din ng nagsiserve, you need to be aware of this. Makinig po kayo. Sa lahat ng mga tumatayo dito, sa lahat ng mga nandun na nagsiserve, na naglilingkod, even ushering team, we need to be careful as well. What is the motive behind your serving?
Ano ang motibo mo sa paglilingkod mo sa Diyos? Is it glory to me or glory to God? Praises to me or praises to God? Ano ang motibo at intention mo kung bakit ka naglilingkod? Magaling kang tumugtog. Magaling kang kumanta. Magaling kang magturo. Magaling kang mag-drums. Magaling kang mag-gitara. Magaling kang mag-MM. Mag-technical. Pero ano ang motibo mo? Is it to glorify God or to glorify yourself? Means, hindi yan nangyayari sa church. Nangyayari yan sa utak mo. It's still behind the scene. Nasa loob, hindi yan nasa church pa rin. Minsan nga, napapasok pa natin sa church yan eh. Minsan nga, kahit nakatayo lang ako dito, magaling ako. Magiging spirit-filled ang Sunday service. What's the motive behind your serving? Anong dahilan mo kung bakit ka uma-attend? Anong dahilan mo kung bakit ka nandirito pa rin at ginagawa mo ang mga bagay na ginagawa mo? Dahil ba nagbe-benefit ka dito? Sakit, di ba? Stop lying. Pagsisinungaling. Stop covering up. Stop playing victim. Yung ikaw na yung nagkasala, sisisi mo pa sa ibang tao. Yung ikaw na, kasi si ganyan. Siya yung naglaba. Ba't naging ganun yung kulay? Kasi si Lloyd nilaban niya, pinagsama niya yung pero ikaw naman talaga yung may kasalanan, nilagyan mo palang Sondrox. Di ba? May natapon na juice dito. Tapos, usher kayo. Ba't di nyo pa pinunasan to? Kasi si ganyan, si ganun yun, siya yung nakatapon eh. Pwede namang ikaw na yung maglinis, sinisi mo pa sa iba. Stop playing victim. It's a sin as well. Lying. Hindi yung lying Mag-crave kayo Lying, pagsisinungaling. Ito, talamak to sa labas ng sambahan. Maraming nagsisinungaling. Totoo po, hindi. Ako nagsisinungaling. Bam, 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 bam. Bam. Lahat tayo nagsisinungaling. Walang makakaligtas sa salitang lying. Lahat tayo nagkakasala. Ang dami pang kasalanan na pwede nating makomit behind the scene. Even yung motibo natin, lalo na kung gusto nating i-impress yung mga tao sa paligid natin. Yung para palakpakan nila, galing ni Lloyd, Mali. Galing ni Edrel, bam, bam, bam. Palakpakan tayo. Huwag kayo papalakpak, example lang yun eh. Diba? Tsaka yung pagtatanungin tayo lagi ni Pastor, nag-devotion ka na ba? Patay tayo dyan. Opo, Pastor, nag-devotion. Binuksan ng cellphone, naghanap ng Bible verse of the day. Shinare kay Pastor. Ang galing. Di ba? Minsan may ganun kaming mga nasa dynamics. Magde-devotion kaming sama-samang mga nasa dynamics. Tapos malalaman ko, may devotion ka? Opo, wait lang, buksan ko yung Bible. Alam na. Minsan na. Tapos magugulat ka, syempre kapag yung Bible verse of the day, lumalabas din sa cellphone mo. Tapos binanggit niya, di ba ito yung Bible verse of the day? Patay ka, sinasabi ko sa'yo. Kahit na nakakatawa yon, it's still a sin. Walang malaki, walang maliit, walang matimbang, walang mabigat, magaan. Pag nagkasala ka, kasalanan yon. Pag nagkasala ka, makasalanan ka. Hindi ko lang sinishare to para sa inyo lang. Kasi bago ko i-share sa inyo to, ako muna, nasaktan na ako. Okay? Kasi, kaya ni-reveal sa akin to ng Lord, kasi ni-reveal niya din yung mga ginagawa kong kasalanan behind the scenes. Mahilig pala akong mag-chismis. Mahilig pala akong magalit sa kapwa ko ng walang dahilan. Ang dami kong kasalanan. Pero come to think of it, kayo din makasalanan din naman. Lahat naman tayo makasalanan naman. Sino po bang walang kasalanan? Nasaktuhan lang na ibinigay sa amin ito ng Diyos para ibahagi po sa inyo. Amen? Kahit yung pagiging mayabang nga, kasalanan eh. Totoo hindi? Lalo na kung yung pinagyayabang mo, hindi naman tungkol sa Panginoon. Ako ipagyayabang ko na binago ako ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig niya. Yung pinagmamayabang mo, ganda ng sapatos ko 10,000. Yung para lang magpainggit ka ng mga tao, kaya ka nagmamayabang, that's a sin. Even your knowledge and your wisdom. Pag pinagmamayabang mo yan, kasalanan din yan. Magaling ako dito. Magaling ako dito eh. Kasi alam ko to binasa ko to, nag-review ako eh. Amen?
glory to me mindset as well. Yung palakpakan ka, ay, glory to me, ang galing ko. Di ba? Tama, mali? Alam nyo ba na kaya tayo nahuhulog sa temptation at nagkakasala is because we are lacking of devotion? Tama? Kulang tayo sa devotion. Yun nga, sa devotion. Nag-devotion ka na? Opo. Nasaan na? Bible verse of the day po. Nag-worship ka? Opo. Ano yung worship mo? Eto po. Okay, sige. Nag-pray ka? Opo. Ano yung pinag-pray mo? Nagpasalamat lang po ako sa buhay ko ngayong araw. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name, amen. Wow! Ine-expect mo na malalayo ka sa kasalanan, tapos yung dasal mo, Lord, maraming salamat po sa araw na ito. In Jesus' name, amen. Pasok na sa school. Nag-worship ka, di mo pa natapos. X na yung YouTube. Tapos na ako, na-filled na ako kunwari. Paano ka makakalayo sa kasalanan kung yung mga bagay na kailangan mo, hindi mo pinagtutuunan ng pansin? Sa tingin mo, lalakas ang katawan mo kung hindi ka kumakain? Sinong lalakas yung katawan ng hindi kumakain dito? Ganon din yung spirito natin. Lagi naming sinasabi yan. Tama, hindi? Tama. Kasi kapag hindi kumakain ng spirito mo, talagang malapit ka sa kasalanan. Nag-expect ka pa na lalayo ka sa kasalanan. Lalo na hindi ka naman nagbabasa ng Bible, hindi ka naman nagpe-pray, hindi ka naman nag-worship, hindi mo naman ginagawa yung mga ginagawa mo dapat para sa Diyos. Yoko na! Joke lang, Lord, joke lang, di ba? A prayerful Christian is a powerful Christian. Ang tanong, are you really a Christian? Yun na naman, tahimik na naman sila. Kahit po pinagtatawanan natin itong bagay na ito, ipakaisip nyo po, totoo ba akong Kristiyano? Kung totoo akong Kristiyano, dapat lifestyle ko nagbabasa ng Biblia, nag-worship, nagde-devotion. Nasasabi ko, self-proclaimed Christian ako, pero hindi ko mapagtuunan ng pansin ng Panginoon, lalo na sa private life ko. How can you say that you are a Christian? Kasi po, Christian po yung pangalan ko eh. Bago ko po ibahagi ito sa inyo, sobrang bigat po ng nararamdaman ko kagabi. Kasi alam ko itong bagay nito, masakit para sa ating lahat. Umiyak nga ako kagabi eh. Ito, naiiyak na naman nga ako. Kasi alam ko man o hindi, alam man namin o hindi, marami nagkakasala sa atin. Yung mga kasalanan, hindi lang basta-basta kasalanan. Pero minsan yung ibang kasalanan, hindi natin maisip na mangyayari yung mga ganong bagay. Kaya sabi ko, kahit nagtatawanan tayo dito, we need to be serious about it. Dahil darating ang moment, gusto natin lahat tayo pumunta sa langit. Pero kailangan muna nating dumaan sa hustisya ng Diyos. We need to read the Bible. We need to really seek the Lord in our daily life. Kailangan nating maglaan ng oras sa pagdarasal, sa pag-worship, sa pagbabasa ng Biblia. Kasi isa to sa mga paraan para malayo tayo sa kasalanan. Sabi nga ni Dwight L. Moody, isang American evangelist, sabi niya, the Bible will keep you from sin. Sabay-sabay tayo dun sa or sin will keep you from the Bible. Kapag lumapit ka sa Biblia, siguradong lalayo ka sa kasalanan. Pero kapag lumapit ka sa kasalanan, siguradong mapapalayo ka sa Biblia. Kasi ramdam mo ang guilt, ramdam mo ang shame, ramdam mo ang hiya ng kasalanan na ginagawa mo. Kaya nga dinala ko yung journal ko ngayon. I want you to see this. Sinusulat ko lahat ng mga devotion ko dito. Yan. Para ako mismo, nare-remind ako, pati yung kasalanang ginagawa ko, pati yung mga taong gusto kong ipag-pray, nakasulat dito. Baka nga yung pangalan nyo nandito eh. 'Di ba? Magulat kayo. Minsan naman, maganda naman yung pinagdadasal ko, minsan naman din, nasaktan po ako kay ganyan ganon. 'Di ba? Kaya magandang mga bagay na naglalaan tayo ng oras sa Panginoon. Amen? Kasi nga, kapag lumayo tayo sa Biblia, mas malalapit tayo sa kasalanan. Take note of that. Maganda yan. Amen? Sabi nga dito,
lahat ng kasalanan natin, i-expose ng Panginoon. If you believe, say amen. Lahat ng kasalanan, i-expose ng Panginoon. Hindi sa ngayon, pero darating ang oras, malalaman at malalaman yan. Lucas chapter 8 verse 17. Ganoon din naman, sabay-sabay tayo, walang natatagong hindi mahahayag at walang lihim na hindi malalaman at mabubunyag. Lahat ng kasalanan na ginagawa natin, I assure you, lahat yan lalabas. Lahat ng baho na meron tayo, sinisigurado ko sa inyo, malalantad lahat ng bagay na yan. Walang bagay na matatago sa Diyos. Alam na ng Diyos, lalo na sa oras na ito. Hindi ko alam, pero alam ng Diyos ang mga kasalanan na ginagawa natin. Sa ating mga kwarto, sa ating paaralan, sa ating mga trabaho, sa lahat ng lugar. Maliban sa sambahan. Pero minsan kahit dito, may nagkakasala pa rin eh. Baka nga ngayon may inaantok na eh. Baka nga ngayon may hindi na interesadong makinig eh. Kasi ganito yung pinag-uusapan. Lalo na yung mga habitual sins, overeating, lust, alcohol, gossiping, premarital sex, watching porn, masturbation. Ayan yung mga habitual sin na ginagawa natin eh. Yun yung mga, ano yung habitual? Yung mga nakasanayan nating ginagawa na. Pero dapat, kapag tinanggap mo na ang Panginoon, hindi ka na sanay sa mga bagay na yon. Kundi, natatakot ka na sa mga bagay na yon. Gusto mo na lagi dapat tinatakbuhan yung mga bagay na yon. Hindi dahil walang nanonood sa'yo, gagawin at gagawin mo. Amen? Sabi nga, Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sometimes, for us to overcome these things, we really need to face it na kasama ang Panginoon. Si Daniel, nung tinapon siya sa lion's den, sinabi ba ng Diyos na, okay, sige, wag ka nang pupunta dyan sa lion's den. Si Shadrach, Meshach, Abednego, nung tinapon sila sa fiery furnace, sinabi ba ng Diyos, sige, wag na kayong pupunta dyan. Diba? Hindi naman sinabi ng Diyos yun. Diba humarap pa rin sila sa mga ganong bagay? Si David, yung kay Goliath, sinabi ba ni Lord na, sige, ako na yung papatay kay Goliath. Di niya naman sinabi yun. Pinaharap niya pa rin yung mga taong yun. Ganon din tayo. Kailangan natin minsan harapin ang kasalanan. Kailangan nating ipakita na mas makapangyarihan ang Panginoon kaysa sa kasalanan na to. Diba sabi nung dating tinuro ni Ate Rona, kailangan takbuhan natin yung tukso. Pero kapag wala ka na matakbuhan, kailangan mo ng labanan. Kasi darating at darating ang oras na ikaw naman, hindi ka lang puro defense sa sarili mo. Kailangan mo ring umatake sa kalaban. Kagaya ng ginawa ni Jesus. Diba? Lagi niyang ginagamit yung word of God nung tinukso siya. Sige nga, itong bato, gawin mo nga itong tinapay. Ano sabi niya? Matthew 4:4. It is written, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ganon din tayo. Kapag wala na tayong matakbuhan, kapag ang tukso nahahabol tayo at wala na tayong matakbuhan, lumapit tayo sa salita ng Diyos. Ayun ang gawin nating offense sa kalaban. Amen? So, church, wag po tayong makondem kung sineshare ko to sa inyo. Pero maging aware tayo. Pikit tayong lahat ngayon. Wag po kayong matutulog. Isipin niyo po yung mga kasalanan na ginagagawa niyo. This past few weeks, past few months, past few years. Yan po, siguro okay na. Open your eyes. Siguro kahit iilan lang, kasi marami yun eh. 'Di ba? Pero yung mga ka naisip niyo siguro, yung pinaka-main na mga kasalanan niyo, yung mga pinaka-malalala. Huwag po kayong makondem sa mga bagay na yon. Pray to the Lord na i-deliver niya kayo dun sa mga kasalanan na yon. Amen? Sabihin nyo sa mga sarili nyo ngayon, I am a child of God. I am a child of God. Stand straight. Stand straight. 1, 2, 3, go. I am a child of God. I'm no longer slave to sin. I am a child of God. Hindi na tayo nakakulong sa kasalanan, pero anak na tayo ng Diyos na kataas-taasan. Hindi na tayo dapat magpakulong sa kapangyarihan ng kasalanan dahil tinapos na yun ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kaya church,
I want to remind you of these two things bago tayo matapos. Ito ang prinsipyo ng Hope Bataan na pinanghawakan natin. Una, intimacy. Alam nyo na to. Intimacy. Lagi tayong maglaan ng oras sa Panginoon. Lagi nating palaguin ang relasyon natin sa Diyos kung paano natin pinapalago ang relasyon natin sa ibang tao. Alam niyo po kung bakit? Kasi kapag konektado kayo at malapit kayo sa Diyos, iisipin nyo na lahat ng gagawin yung pwedeng magawa nyong kasalanan, hindi nyo gagawin kasi alam nyong magagalit ang Diyos doon. Yung mga nanay tatay natin, kapag may mga mali tayo nagagawa, natatakot tayo? Hindi. Natatakot tayo. Kasi alam nating may parusang naghihintay sa atin kapag gumagawa tayo ng mali. Sabi nga, Santiago 4:8, sabay-sabay po tayo. Amen. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Hindi ang Diyos ang papalapitin nyo sa inyo. Lord, tara. Hindi ang Diyos ang lalapit sa inyo. Mag-effort tayo. Kapag sa worship, hindi nyo nararamdaman ng Diyos, maging desperate kayo. Na Lord, gusto ko talagang maramdaman yung presensya mo. Kasi alam ko, kapag wala yung presensya mo sa akin, magkakasala ako. Amen? Jeremiah 29:13. Kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. Pag lumalapit po ba tayo sa Diyos buong puso? O lalapit lang tayo sa Diyos kapag may kailangan tayo? Kasalanan din yun. Na iniisip lang natin kapag kailangan natin ng Diyos, doon lang tayo lalapit sa Kanya. Pero hindi. The more na alam nating prone tayo sa kasalanan, the more na nakikita nating may tendency magkasala tayo, kailangan nating lumapit sa Diyos. Amen? Holy Spirit. Napakalaking role ng ginagampanan ng Holy Spirit sa atin. He is our helper. He is our advocate. When we are filled with the Spirit of God, we can discern if God wants us to do these things. And surely, yung mga gagawin na pinapagawa sa atin ng Banal na Espiritu, maganda sa atin. Hindi yung makakasama para sa atin. Amen? Pangalawa, intimacy with the Word of God. Sa tingin nyo, kapag nagbabasa kayo ng Biblia, ang magiging resulta pa rin ba ng ginagawa nyo? Puro kasalanan? No. The byproduct of our faith must be good deeds. Maganda dapat ang kinalalabasan ng pananampalataya natin. Hindi yung baka paglabas natin mamaya. Pinag-uusapan nyo na naman yung mga bagay-bagay. Okay? Huwag pong ganon. Kailangan, kapag may pananampalataya tayo, and if your faith is true and genuine, kailangan nakikita sa mga gawa, sa mga salita, na maganda ang lumalabas. Hindi yung laging makasalanan, hindi yung laging negatibo. Ay, nakaka-stress kasi si ganyan-ganon eh. Dapat maganda. Ay, praise God, kahit nagigil ka na, nakangiti ka pa rin. Praise God, si ganyan, galing niya mag-technical kanina, kahit ang gulo-gulo nung tunog. Di ba? Kahit na yung MM kanila, late. Di ba? Hindi ako sumisilip, Ayan. So, eto pa, closer proximity with leaders, mentors, and pastor. Etong dahilan, ito yung intimacy, ito yung magiging dahilan para mas makalayo tayo sa kasalanan. Isa dito, closer proximity with our leaders and pastors. Alam nyo ba na nagbabike kami? Patingin natin yung picture natin dyan. Ayan, dito. Ayan, nagbabike po kami. Sama-sama kami nagbabike ng mga cyclist ng Hope Bataan. Kami nila Jolo, nila Pastor. Alam nyo, every time po kami na magbabike, mag-stop over kami, kakain po kami sa mga almusalan, nagsasharing kami ng salita ng Diyos. Alam nyo po kung bakit? Kasi kapag nagsasharing kayong mga magkaka-same faith, magandang nagiging kinalalabasan nangyayari sa inyo. Hindi kasalanan yung ginagawa nyo. Napag-uusapan nyo kung paano kayo lalago sa pananampalataya nyo. Kami nga nila Kuya Mindong, ayan, si Kuya Mindong nasa likod. Kahit minsan kami dalawa na lang nagbabike, walang oras na naglalakad kami sa ikot ng oval na hindi salita ng Diyos pinag-uusapan namin. Puro salita. Ay, alam mo ba, Kuya Minz, ganyan yung salita. Devotion ko nga kanina, eto, gising ako 3:30, munti ka nakatulog ako. Di na ako nagising. Ganun yung nangyayari kapag nagbabike kami. Mahalaga din, mentoring and life group. Next picture. Siyempre, mahalaga din ang mentoring at life group. Bakit ko sinama yung mga picture ko dyan? Kasi kapag sinama ko yung sa inyo, ang dami, di ba? Ayan. Mahalaga po ang bawat isa. Malaki po ang role ng bawat isa sa atin para tayo ay makalayo sa kasalanan. Alam niyo po kung bakit?
Kasi tayo mismo, dapat na i-encourage natin yung bawat isa na hindi tayo magkasala. Amen? Minsan kasi yung iba, nilalapit pa natin yung mga kapatid natin sa kasalanan eh. Huwag ganon. Mali nyo. Okay? Gawin nating tama ang mga ginagawa nating mali. Amen? So, mahalaga po ang life group at mentoring para sa atin. Kaya po, please, umattend po kayo ng life group nyo, wag lang puro Sunday service. Amen? Magpa-mentor din po kayo kung wala kayong mentor. Kasi malaking bagay at essential po ang life group at mentoring para sa spiritual growth nyo. Para makalayo tayo sa kasalanan. Amen? Pangalawa, second, obedience. Kanina, intimacy, ngayon, obedience. Alam naman na natin to eh. Kanina nga, di ba, ang mga rason kung bakit tayo nagkakasala is because we disobey God. Ngayon, we need to obey the Lord. Kailangan lang natin sumunod sa salita niya. Kapag sinabi sa Biblia, wag kang ika-6 na utos, wag kang adultery. Wag mong gagawin. You need to obey. Nakuha niyo na? Nakuha niyo po yung point? Siyempre, kapag sumusunod ka sa Diyos, sa tingin niyo po ba magkakasala kayo? No, no, no. Maganda ang mangyayari kapag sumunod tayo sa Diyos. Sa mga Bible characters sa Bible, yung mga sumunod sa Diyos, ano nangyari sa kanila? Naging victorious. Si Abraham, yung papatayin niya na yung anak niyang si Isaac, anong ginawa ng Diyos sa kanya? Tinawag siyang father of faith kasi kaya niyang sumunod sa Diyos. Tayo, kaya ba nating sumunod sa Diyos? Hindi niyo po pala kaya. Kaya po ba nating sumunod sa Diyos? Yes. Shish. Wala na akong boses. Hindi ko na mashish. Amen? Kaya nga mga kapatid, tandaan po natin, ang mga tumatanggap sa kautusan ng Diyos at sumusunod sa kanyang utos, ang tunay na nagmamahal sa Diyos. Mahal niyo po ang Diyos? Amen. Kailangan niyo pong sumunod. Amen? At syempre po, eto pa. Kapag may mga mahalagang bagay sa inyo, halimbawa, bagong kotse, bagong sapatos, bagong mga gamit, anong ginagawa nyo? Iniingatan, pinoprotektahan, ayaw nyo masaktan, ayaw nyo magalusan, galit na galit kayo agad pag may nangyari dong hindi maganda. Ganon din ang relasyon natin sa Diyos, mga kapatid. Pagkaingatan po natin to. Kasi kapag tayo nadapa sa pananampalataya natin, napakahirap bumalik. Huwag nating hayaan na ang kasalanan ang mag-overtake sa buhay natin. Pero hayaan natin na ang intimacy at ang obedience natin sa Lord ang magdala sa atin sa katagumpayan. Sabi nga, di ba, intimacy plus obedience is equals to significance or success. Kapag tayo ay may intimate relationship sa Lord at kapag may intimate relationship na tayo sa Lord, sinunod natin ang Lord, surely, we will be successful. Surely, we will be significant. Surely, we will be victorious in the name of Jesus. Amen? Kaya nga, sabi mga kapatid, magpasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang diablo at lalayo ito sa inyo. Ito na ang panahon para labanan natin ang diablo. Ipakita natin kung sino ang Diyos na pinaniniwalaan natin. Ipakita natin na buhay si Jesus sa ating lahat at kaya nating ma-overcome yung kasalanan sa pamamagitan niya. Ito yung ni-reveal sa akin ng Lord. Yung quote, "We must be aware of our sins behind the scenes and flee from it." Basahin natin. Turn to Jesus and we will win. Sabihin natin, turn to Jesus and we will win. Turn to Jesus and we will win. We are victorious. Sabi nga hindi niyo po gagayahin yun, ha? Sabi nga po ng prayer lagi ni Tita Josie, kami po, Panginoon, ay mananagumpay na. We are victorious, kagaya ng life group ni Kuya Alvin. Amen? Amen. Kaya naman mga kapatid, to conclude this, if we are in the kung nasa sitwasyon po tayo ng kasalanan sa panahon na ito, I pray that this moment, you will realize that God loves you. Mahal po kayo ng Diyos. At kaya niya po binigay sa akin ang mensahe na to, kasi mahal niya kayo.
na ayaw niya na kayong mabulag ng kasalanan, pero gusto niya ngayon na mamuhay kayo sa kaliwanagan, mabuhay kayo na may kasaganaan, mabuhay kayo na may kapayapaan, at mabuhay kayo ng may kabanalan. As the 6th-year anniversary of Hope Bataan is fast approaching, I pray that before God will revive us, we will see to ourselves na kailangan nating makaalpas muna sa kasalanan. Because it is said in 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Kung nagkakasala po tayo, ang tanging magagawa natin is repentance. Repentance means kailangan nating humingi ng kapatawaran sa ating kasalanan, pero kailangan may pagbabago. And after that, pag nakapag-repent na tayo, pilitin natin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo upang maligtas tayo mula sa magiging kabayaran ng ating kasalanan. Tayo ang dapat magbayad ng kasalanan na yon. Pero binigay ng Diyos sa Ama si Jesus para maligtas tayo sa kasalanan natin, at siya yung magbayad ng kabayaran na dapat tayo yun. Na dapat tayo yung mabubulok sa impyerno. Pero He died on the cross for our sins. Church, this message was not intended to hurt you or to condemn you, but to open your eyes that you are a new creation, that you are more than valuable than your sins. The enemy may call you from your sins, but our God will call you by your name. Romans chapter 5 verse 8. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Makasalanan pa lang tayo, minahal na tayo ng Diyos. Ngayon pa na nakakilala na tayo sa Kanya, mahal na mahal tayo ng Diyos. Pero yung pagmamahal na to, huwag natin tong i-take for granted. Kasi ang Diyos ay may hustisya din po, mga kapatid. Amen? Last verse, pero wala po dito sa MM. Ang verse po natin para sa ating anniversary. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. If we want revival, we must forget. We must remove all the sins na nasa sa atin ngayon. If we want revival, revival should start within us. If we want revival, we must be holy. If we want revival, we need to obey and have an intimate relationship with the Lord. If we want revival, we must repent and turn away from our wicked ways.